naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? mas ano po, takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan, pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair? Yes, please. Quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed, yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW ng department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na ma-disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong, ma-disqualified ng 3 ulit. Kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po. Kasi yung mga taga-Bisin Award Committee po, gagawin kanila ng paraan para tuldok lang. Tuldok. Sa kasalitang nagkamali, ay disqualified ka na po. Are you referring to the previous or the current administration? Ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na... So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mapablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finilash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprograms po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you,
Sino yung mga nanghihingi during the past administration? Your Honor, ano lang po, Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa Yes. DPWs. Kadalasan But po, can mga you please- taga-DPWs lang po. Can you please identify the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Your Honor, for example po, si D.E. Art Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is D.R. Pascual? Opo, D.E. Art Pascual. Siya po ang bago po siya namatay noon, ay pina-blacklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag So ka hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Opo. Yung iba po kasi sa... Ganito na lang kung kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Mhm. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na-respeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po? Kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay data. ka ng bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Dati po sa sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman O po kaya, noong magbigay ka ng araw. pangalan. Bali, nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Mas ka ng tagal na po. pangalan. Basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD, kalimutan ko na. Hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo. Ano po yun? Anong taon? Kung hindi ako O nagkakamali, sige, taga 4A. May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niyo yung mga pangalan ng mga 4A nang nauna. year ano po yun? Year 20, ano po yata? 2018? Something ganun po? 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon. Pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. Huwag ka na kayo magkamayan. Director Samson Hebra po dati nung araw. Buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, pakiulit yung pangalan. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano hinihingi? Ano po, bali, ano po, parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Para daw sa, basta may ayaw po niya, basta taas lang. Yan lang O po ano na naman sinasabi. yung taas? Ano na naman? Baka yung taas. Magtututuro ka na naman kung sino-sino. Wala po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Congressman Lucido, please proceed. Mr. Chair, I wish to wrap up, no? If we can bring back the slide. There is an admission also already from the resource person that even during the past administration ay may nanghihingi. However, it appears na he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he identified the alleged lawmakers and the DPWH officials. With that amount of awarded contract to Mr. Diskaya, that is 12 billion. Pagaman, he is questioning the amount, no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi, what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top 1 contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems, he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked number 1 with regards to the biggest awarded contract among the contractors
in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022 nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Mr. Chair, may we just ask Mr. Diskaya to submit this, an affidavit? Kasi po, I could understand, he has a lot of contracts. Sabi niya, may 50 plus na mga publication. Bakit hindi na lang niya i-submit yung from 2016 to 2022 yung list ng mga nanghingi sa kanya? At least may record tayo kung sino yung mga nahingi. We can verify kung patay na yan, kung buhay pa yan, and maybe we can even call these people. Yes, Mr. Diskaya is directed to comply with the request of Congressman Erice. Before going to Congressman Santos, Congressman Adyong has an interjection. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just a follow-up lang dun sa line of questioning ni Congressman Jinky. Mr. Diskaya, may tiwala ka naman sa asawa mo, no? Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng na-mention niya, nasabi po niya, nung nagsimula po siyang umattend sa Senate hearing, ay pinatotohanan mo at naniniwala kang katotohanan. Yes, Your Honor. Okay. Ito pong salaysay ninyo, joint affidavit po ng misis nyo, no? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Kasi sinabi mo po, nung tinanong ka ni Kong Jinky, doon sa paragraph 13 na ayaw nyo, basahin ko ulit hindi namin ginusto kailanman na papasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Nung pina-expound sa'yo ni Kong Jinky, sabi mo, actually nahihirapan ka na nga, tama po yung pagkarinig. Nahihirapan ka doon sa ganitong sistema, ayaw mo, that's why nire-report mo at nagpapadyaryo ka, tama po ba? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, kung nahihirapan ka, hindi ko lang maintindihan, kung nahihirapan ka, ba't dinagdagan nyo pa yung kumpanya nyo na hindi lang isa? Ginawa nyo pang siyam. And this was admitted by your wife during the Senate inquiry. Kasi sa akin, kung nahihirapan ka, dapat bibitawan mo na nga yan. Diba? Bakit dinagdagan nyo pa yung sakit ng ulo nyo? Ginawa nyo siyam instead of one. Your Honor, nag-divest na po kami sa mga company ito dahil yung mga pamangkin po namin ay nangutang po sa amin. Yeah, but the question is, it was admitted during the Senate inquiry and it was actually confirmed by PCAB that these companies are actually controlled and owned by you. Iba-iba lang yung pangalan, but basically, these companies are operated under your direct control of your wife. So, ang hindi ko lang maintindihan, and perhaps ang hindi lang maintindihan ng common na tao na nakikinig sa'yo ngayon, ay kung nahihirapan ka at ayaw mo na, dinagdagan mo pa yung isang bagay na ayaw mo naman at nahihirapan ka lang. Pwede nyo bang paintindiho sa akin yun? At huwag nyo akong daanin sa mga technical dahil alam naman natin kayong may control niyan. In fact, the PCAB, pina-blacklist nila because they have proven that these companies are owned by you and your wife. Hindi po, Your Honor. Yung blacklisting po is negative slippage po ang dahilan. Mr. Chair, this is just an interjection. No? Kanina, under po sa salaysay ninyo, may na-mention po kayo ng mga mga pangalan na mga politiko, hindi ba? Sinabi nyo, binibigyan nyo, tama po ba yun? Dito po sa affidavit yes, ko. Affidavit ko. Tama po ba yun? Ito po, tama po ito. Yes. Ilang beses nyo ba silang pinagbibigyan or binibigay doon sa sinasabi nyo po na middleman nila? Doon lang po sa talagang mapipilit po. Ilang beses nga po ba? Can you recall? Ito lang po. Ito lang po. No, hindi ko tinatanong kung sila, ilang beses yung mga na-mention dito, ilang beses nyo po silang binigyan or ilang beses po kayong hiningian? Ngayon pa, ito pa lang po. Ito pa yung mga transaction po na ito. Ito pa lang. What do you mean? Actually, yung iba po, wala pang naibigay. Talagang na kaagad. Namilit na. Pero yung mga dati po yung sinasabing hinihingian kayo, the same din po ba halimbawa si Region 4? The same po ba na doon din yung humihingi sa inyo ilang beses nang napabigyan or ilang beses nang lumalapit sa inyo? Hindi po kami ang lumalapit, kundi kapag nanalo na po kami sa public bidding, at saka na lang po sila lumalabas po yung kanilang mga inuutusan. Mr. Chair,
Hindi ko lang ma-reconcile, Mr. Chair, yung sagot ng ating guest, yung guest po natin ngayon. Dahil, una, ang sinasabi po niya, nahihirapan siya, ayaw na niya. Pangalawa, may sinasabi po siyang hingi ng hingi. Eh kung nagne-nationwide naman po siya nagbibidding, ba't siya doon parating nagbibidding doon sa taong or sa mga isang area na hingihan siya ng hingi? I mean, it does not follow logically that if you're avoiding something, instead of completely trying to disassociate yourself from that person or that area, you would continuously engage into business in with that particular person in that particular area. So, actually, Mr. Chair, I'm just trying to reconcile yung mga sagot po niya kanina na at yung sa mga salaysay na binigay niya na para sa common na tao, hindi po talaga nagja-jive. And I guess nobody in this room would actually believe you, Mr. Diskaya. Lastly, I just want to make this as a manifestation. Dahil alam ko po, mayroon pong gusto din magtanong. This is just an interjection naman doon sa line of question ni Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of pure sincerity of your heart to clean the system. Lumabas po kayo because nabisto po kayo. Lumabas po kayo, you made this salaysay because you want to save your skin. And you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin. So I doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention, Mr. Chair. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Adjong. Congressman Santos. Mr. Chair, inquiry. Hindi sa gusto kong overtake ng aking napakahusay na kaibigan, pero nagbibilang ako, nakalimang majority na, yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong apat. Baka, isn't it our procedure is after the minority, a member of the majority will be called, and then a minority again. Yes, you are correct, Congressman Suntay, but you are not in the list. You want to ask a Kanina po ako nagpalista. 3 beses na nga po ako dinaanan dito eh. Kaya nga tanong ako ng tanong, pangilan ako, din sasabihin sa akin, hindi ko malaman kung pangilan ka, sir, kasi nakichairman yung listahan. Ito nga, nasa listahan sa akin. Wala ka sa listahan. Ayun. Ma'am, pakisabi nga, 2 beses mo na ako dinaanan dito, sir. Ito, di ba, ikaw rin, tinanong ko pangilan ako. Hindi, ang gusto kong sabihin, pwede naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Teka. Chair, may I also inquire if I'm also part of the list. Baka hindi rin po kanina pa po kalas gist dito na inaagnas na po ako dito. Okay, para malinaw. Also, if I may interject from the line of questioning of the Honorable Congresswoman Luistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po ba nga nangihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. So ang ibig sa makatwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaabang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan, kaya mo naman pigilan ang sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mapablacklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003, sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa. Kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibibigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng, yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat, ginawa.
Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Eh talagang wala naman. Yung project po na yun na itinag sa inyo, eh, hindi nyo ginawa. Project ng iba yon. Opo, ang tinuturo sa amin ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordination niya. Nakaywawaw yung lugar na yun na substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw. Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi Okay. po ba, Ay, sorry. hindi po ba lahat ng project Please, ay you have to respond respectfully. to Sorry the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you are. Mr. Chair, just to be clear with the three strike policy, can we just ask the DPWH what is this three strike policy and the rationale of this Sige po. three strike sige pa policy? dyan.